Kung sakaling mapanood mo ang videong ito o madaan lang sa paningin mo, malamang sa malamang, sasabihin ko na, i-anticipate ko na, assume ko na, malamang sa malamang, meron ng naunang isa, dalawa, tatlo pang mga video ang nauna and panigurado bago matapos yung mga videong yon, naalok ka pa. Inaalok ka ng serbisyo. Dito, in this video, hindi ako nag-aalok. Hindi ako mag-aalok. Wala akong ipakikilala. Just an example to give. No? So, ano nga ba ang mas maganda? Ano ba nga ba ang may mas magandang serbisyo? Credit card or debit card? Ano ang pagkakaiba ng credit card and debit card? Kung matagal ka na sa trabaho mo, aside from regularization and recognition, meron ka ng promotion, taas sa sweldo, and siguro ilan sa inyong mga matatagal na sa trabaho kasundo na si boss amo, ang amo, yung business owner, CEO, hindi lang katrabaho, hindi lang kasama sa trabaho, yun nga, barkada na, kasama pa sa inuman, si boss, yun, yung ilan sa inyo, no? And pasado na sa ilang requirements needed to apply for credit card. Pero pagdating ng sweldo, ubos-ubos biyaya. Pagdating ng 15, ubos-ubos biyaya para sa 30, mas malaki. Hindi po totoo ang kasabihang iyon. Hindi po totoo ang kasabihan na ubusin mo ang una mong sweldo para sa susunod na sweldo malaki ang bawi. Hindi po totoo yan. Nung nagtatrabaho po ako, nung pumapasok pa po ako, wala po. Nga sa pamasahe ko pa lang parang kundi ako mag-aalay lakad. Kundi ako mag-aalay lakad ng mga kalahating kilometro hanggang 2 kilometro. Siguro wala. So, ito pagkakaiba. Ang credit card, tulad nga kung may napanood kang video kung may napanood ka ng unang video about kaiba ng credit card sa debit card, wala akong I won't disagree sa mga napanood mong una na. Just for your understanding na rin, kaibahan ng credit card sa debit card. Ang credit card, may limits yan. Unlike sa debit card, siguro sa debit card, yung mga kung plano mong bumili ng brand new na sasakyan, brand new na bahay, yun lang siguro ang limit ng debit card. Hindi mo pwedeng gamitin ng debit card sa pangbili ng brand new sasakyan, brand new bahay. Siguro yung mga second hand, third hand, fourth hand, fifth hand, kahit yung mga kakarag-karag na kotse na pinagtsatsagaan na lang ng iilan, pwede. Pero sa brand new, hindi. Ito, kaibahan ng credit card sa debit card. Credit card may limit yan. Bakit nga ba may limit yan? Ang perang ginagamit ng mga bangko sa mga credit card holders nila, hindi po nila pera yan. Yan po ay perang ipinagkatiwala sa kanila. Ipinagkatiwala. So, para bang pinagkatiwalang palaguin, paikutin in the market for the public. Kaya may limits yan. May limit ang credit card. Kung kaninong pera yan, kung sino-sino mga perang, hindi po pera ng mga depositors yan. Hindi po.
Hindi po sasapat ang pera na kahit kung may isang bangko na maraming credit card, maraming credit card holder sa isang bangko. Tapos ang mga depositors niyan is hindi kakayanin. Hindi po kakayanin yan. So, hindi po pera ng mga depositors ang ginagamit sa credit card. Well, kung isa ka sa taong hindi pwedeng makausap about investment, yung perang ginagamit for credit card holders ng mga bangko, it is not for you to know na lang. So, sa debit cards, punta naman tayo sa debit cards. Debit card. Ang perang ginagamit sa debit card, iyan. Pera ng bangko yan. Pera ng bangko yan, pero, bago ipagamit sa mga debit card holders ng isang bangko, for example, si Bank B. Si Bank B, paano ba? Si Bank B1, si Bank B1 sa branch na to, meron siyang clients for debit card na 100 clients for debit card. Yung perang ginagamit ng bangkong to ni Bank B1 para sa debit card holders nila is ROI. ROI po yan ng bangko na ininvest ni Bank B1 kay Bank B2. Kay Bank B2 and syempre pinakamalaking pangalan sa retail. Pinakamalaking pangalan sa retail service in the country. Yan. Kung alam niyo na kung alam niyo na kung anong kumpanya tinutukoy ko, yun. So, itong si Bank B1, yung ROI niya is ROI nitong bangkong to is hindi pa siya tapos paikutin. Pinapaikot pa siya. So, ganyan sa financial field, no? Parang money is liquid. Finances is liquid. Money is like waters. Money is like water. Water na para bang, sige, etong si Bank B1, kakompetensya si Bank B2 pagdating sa service. Kakompetensya si Bank B2 pagdating sa service. Okay, sa banking and finance, magkakompetensya sila. Pero, pagdating sa pera, interconnect yan eh. Interconnect lahat ng mga financial service pagdating sa pera. Hindi pwedeng hindi. Rules yan. So, isang mahigpit na rule. Kung for example, kung may mayaman na nakanonood nitong video ko, is hindi siya pwedeng mag-business sa bangko kahit sobrang dami niyang pera. Na para bang ang mayaman, kahit gaano pa karami ang pera niyan, mauubos yan for sure. Kahit ba bilyonaryo, trilyonaryo, sobrang yaman, kayang bilhin ng Pilipinas sa mga kurakot sa gobyerno, kayang bayaran ng gobyerno para sa kanya ang Pilipinas. Sige, may presidente tayo, pero itong mayaman na to, siya yung hari ng Pilipinas. Kung may tao mang ganun, for sure, for sure, 1, 2, 3 dekada bago siya mamatay, 1, 2, 3 dekada bago siya kunin ni Lord, mauubos ang pera niya. Yun ang rules ng bangko eh. Susunod ka, nasa batas yan. Mag-i-interconnect yan. Si Bank B1 nag-i-invest kay Bank B2 para tumagal din sa
sa banking and financial industry, itong si Bank B1. Para hindi mag-collapse yung financial foundation, para may solid financial foundation, hindi magko-collapse kasi hindi pwedeng hindi pwedeng na parang in competition na lang na para bang hindi nag-i-interconnect yung mga bangko. Mapwera na lang kung yung sa market services ng bangkong to is mababa. Yung para bang sa lahat ng bangko hindi niya kayang sumabay. Hindi niya kayang sumabay. Pero siguro naman sa higpit ng requirements sa pagsisimula ng banking services na business is wala. Lahat ng bangko magi-interconnect. So, yun ang rules ng pera. So, kung ikaw isa kang successful professional, young professional, successful individual pagdating sa career path mo, at pag sumweldo is para bang one day millionaire, pampais ng stress is hindi ka pwedeng mag-credit. Siguro kung papasa ka is control din. Ang credit card, debit card, hindi siya in-offer. For assistance lang. Financial assistance, pero hindi talaga siya to cover all your expenses. Hanggat maaari, wag mong gagamitin si credit card, debit card para sustentuhan ka for your 30 days. For example, madedeli yung sweldo na 15:30, di ba? 15:30 madedeli yung sweldo, pwedeng pumatak ng 18. Hindi pwedeng gawing cover hanggat maaari, wag mong gagamitin yung credit card. Kung successful ka nakakuha ng credit card is wag mo siyang gagamitin to cover all your expenses hanggang sa makasweldo ka. Dahil credit card, debit card, sa credit card is hindi pera ng bangko. Tulad na sabi ko, hindi pera ng bangko yan. Pinagkatiwala lang sa bangko yan. Kung kani-kanino mga pera yan, at hindi ka matuturuan, hindi ka makakausap about investment, it is not for you to know. Yung sa debit card naman, ROI ng bangko yan sa mga investments niya. And pinapaikot bago mapunta sa pansweldo sa mga empleyado. So, mas malupit si debit card compared to credit card. Mas mataas ang interest ni debit card compared kay credit card. So, yun ang rules ng credit card and debit card. So, para makaiwas sa pagkakabaon sa utang, siguro is payo ko, make sure to have 3 kinds of wallets. Number 1, commensuration. Yung commensuration wallet, yan yung sa pang-araw-araw mong gastos. So, pag susweldo ka, pag sumweldo ka, 1,000 for the 1,000. Ewan ko kung hanggang kailan yun. Pag naubos, hanggat maaari yung 1,000, wag mong uubusin. Gumastos ka paunti-unti. Kung wala ka pang asawa, single ka, yun, paunti-unti yung gastos. Wag naman yung sasalo na stress sa trabaho tapos bahala na si Lord. Take note, kung si Lord magpakilala
Si Lord, kung kasama pa natin si Lord, for sure ang magiging trabaho niya is teacher, educator, medical practitioner. He heals. God heals, Jesus heals, medical practitioner. God saves. Remember, yung about dun sa prostitute, adulterer na gustong patayin, tinulungan ni Lord. God saves, Jesus defends the prostitute, lawyer. So kung wala sa tatlong yun ang trabaho ni Lord at magpakilala si Lord na financial mentor, coach, or advisor, gustuhin mo na, hanapin mo na, lambingin mo na, magpakatanga ka na kung gusto mo. Dahil kapag si Lord nagpakilalang accounting professional, panigurado, mga taong malalakas gumastos, addict sa casino, every weekends nasa sabungan, kahit yung mga politikong kurakot, matakaw sa pera, lahat yan damay-damay na. Lahat yan panigurado, tatamaan. Pag si Lord nagsalita, lahat panigurado. Lahat ng tatamaan, panigurado. Mapipipe, magiging pipe, walang masasabi, walang objection. And for the next 30 days, mute, silence, and not until, siguro hanggat i-will ulit ni Lord na makapagsalita. Kung meron man masasabing maganda, sige, makakapagsalita ulit. Pero kung kokontrahin lang siya, si Lord, panigurado, wag ka na muna. Siguro hindi na muna tamang oras para makapagsalita. Yun. Kaya, always have these 3 kinds of wallet. Una, commensuration wallet, pang-araw-araw na gastos. Subukan mo 1,000 on the first week, 1,000 on the first week. Subukan mong wag maubos, unti-untiin mo. And siguro swerte ka na kung yung isang libong nilagay mo for your commensuration needs umabot ng 3 linggo o 1 buwan bago maubos. Matipid ka na. Panigurado, hindi ka mamumulube. Saka mo dadagdagan ulit ng another 1,000. Tipirin mo kung wala ka pang asawa, wala ka namang jowa, or kung may jowa ka, and wala pa naman sa plano nyo magpakasal. Maganda rin turuan mo tong si jowa mo na yung sa ginagawa mo na 1,000 ang per week and 1,000 na per week, pero titipirin for commensuration. Ito, anticipation and emancipation. Ang anticipation, for emergency only yan. Emergency only. Pero okay, for emergency and sa mga hindi pa inaasahang gastusin. Pero hanggat maaari, ipon. Emancipation, kung may plano ka pa, ibang plano ka pa naman, hindi, mag-iipon ka. Hindi ka magpapabaon sa utang dahil baka sa trabaho ka na malagutan ng hininga. So, yun. Wag naman sana. Kaya, hanggat maaari, always have these 3 kinds of wallets. Commensuration, anticipation, emancipation wallet. And wag magpapabugbog sa trabaho dahil sa
Dahil sa tumataas na gastos araw-araw. Always remember this. Sa trabaho mo, pagbutihin mo, kung ano man trabaho mo ngayon, pagbutihin mo yan. Hindi mo kailangan ng mataas na sweldo dahil panigurado, kung maghahanap ka ng mataas, kung hihilingin mo sa boss mo, sa employer mo, taasan ang sweldo mo, mapeperahan ka panigurado ng gobyerno. Mapeperahan ka, and sa gobyerno, meron dyan kurakot. May isang kurakot sa gobyerno na para bang silaw sa pera. Hindi niya pera yan. Pera ng taxpayer yan. So, yun. Kung ano yung trabaho mo, pagbutihin mo, and yung mga e-wallets ngayon is partnered na with different financial firms, institution offering sa financial portfolios like money market funds and bonds. Ito, money market funds. Money market funds, yung mga investors sa portfolyong to. Prosperity money market funds, yung investor sa portfolyong to, yan ang ginagamit. Pera nila ang ginagamit, pinapahiram sa mga credit card holders. And yung isa, peso bonds fund, yan yung sa service ng bawat bangko, pinahihiram sa mga bangko for their service para makapag-serve sila dun sa auto loan, home loan ng mga bangko. Yan, ang perang ginagamit dyan is mga pera ng mga investor sa peso bonds fund portfolio. Siguro man, yun ang edge ng yun ang maganda sa kagandahan sa mga e-wallet ngayon. Partnered na sila with different financial firms offering financial portfolios like money market funds, peso money market funds, prosperity money market funds, and peso bonds fund. So, wag magpapabugbog sa trabaho dahil paalala, may sinabi si Lord. May paalala sa atin si Lord na love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Paano kung ngarag ka na sa trabaho mo? Paano ka makakakilala ng tao kung ngarag ka na sa trabaho mo? Nagpabugbog ka sa stress dahil lang para lang kumita ng malaki. So yun, paano na? Hindi kailangan na direct na sabihin mo, I love you Lord, I will serve you Lord. Hindi yun eh. How will you love God is how do you love your neighbor? Para bang hindi kailangan na direkta kay Lord na, Lord, I love you Lord, bahala ka na kasi no choice ako. Hindi yon. So, paano ka makakilala ng tao kung sa trabaho mo ngarag ka na? Sigurado, pag uwi mo sa bahay mo, beast mode ka. Damay lahat, kahit yung walang kinalaman sa problema mo, damay. Yun, so, isa pa, meron niya sa written in the book of Mark na sinabi is, nung makilala si Lord na Messiah, para bang the one who will save Israel from Romans, from Roman Empire. Yun, from para bang kasi noon is parang ang Roman Empire noon malakas. So para bang nasakop yung Israel. So nung makilala si Lord as Messiah, the one who will save Israel, anong sabi ni Lord? I do not come to save. Para bang I do not come to save or unite, but I mean division. Yun na sinabi ni Lord. So, division. Paano yun? Division,
With applied philosophy, if sa isang family, may family traditions na, anak, pagbutihin mo pagbutihin mo pag-aaral mo para pag nag-college ka, makapasok ka sa isang magandang university, and pag naghanap ka ng trabaho, panigurado may trabaho ka. Excuse me po. Sigurado, karamihan ng mga nagtatapos ng college dumadaan sa examination. Ilan sa mga courses may professional exam, licensure exam. Yan. So, pag bumagsak, o di ba? Anong saysay ng pinag-aralan? And ito, kung successful naman makapasa ng exam, licensure exam, professional exam, makapagtrabaho, magandang trabaho, mataas na sweldo. Pag uwi ng bahay, bugbog sa trabaho dahil sa pataas na gastos. Pag uwi ng bahay, beast mode, di makakilala ng tao. Kahit sino, damay sa problema, kahit yung walang kinalaman, damay. Yun ang division in the family. So, ganun kaya mahalaga ang financial literacy. So, kung isa ka matagal na nagtatrabaho, naalok ka ng credit card, debit card, and successfully met yung requirements para sa credit card. Sa debit card, hindi naman siguro unless magi-invest ka sa bangko. Yung sa insurance service ng bangko, saka ka bibigyan ng debit card. Pero sa mga credit card, sa mga successful dyan na na-issuehan ng credit cards, iwasan nyo hanggat maaari. Iwasan nyo yung sa 15 days na expenses nyo is dadaanin sa credit card. Dahil hindi rin biro ang interest na tutubo dyan. Lalo yung sa mga may debit card pero wala namang investment sa bangko. So, that's all, and be money wise.